Ngayong episode, makikilala natin si Johan, isang retired meat shop business owner na nag-alaga ng mga native na mga baboy. Nakalaunan, naging semi-retirement business niya na rin. Nandito po tayo sa kanilang farm, sa kanilang bayan ng... Anastasia Chaong Quezon. Ayan. So, siya daw po ang, kumbaga na itoka, naging expert na rin ngayon sa pag-aalaga ng baboy. Yes. Ayan. Ano pong klaseng alagaan? Native. Ano klaseng baboy? Native. Baboy. Yan, ito ay pang meat production, pang lechon. Lechon. Yan, lechon. Ayan. So, meron tayong naging episode, yung kutsinilyo na masarap. Ito naman, matututunan nyo kung paano mag-alaga. Simpleng-simple lang ang kanyang pag-aalaga. Itinuring na mga pet ang kanyang mga baboy na may tender love and care. Lahat sila, pagka may lagnat yan, talagang aanuhan ko yan. Yung suka. Yun lang ang magdamag yan. Sabi na, wag, kung ako ngayon, sa susunod, siya naman. Basta, yun, yung hanggang sa mag-lie down yung niya, yung lagnat. Kalimitan lang naman lagnat. At sabi niyo po kanina sa interview, hindi po kayo nagbibigay ng mga vaccine. Hindi. Tsaka hindi yung mga talaga. gamot-gamot. So, pag nilalagnat sila, pupunasan ko lang parang ng tao, suka. pupunasan nyo. Ng suka. Magdamag yun. Minsan nakakaubos kami ng ilang galon. Okay lang. Basta mapunas lang siya. Pero effective. Matagal lang. Talagang matrabaho. Magaling na sila. Masaya na rin ako na kasi pagkakakain na agad, masaya ka na. Malakas na sila. Malakas na sila. Napaka-motherly ng kanyang pag-aalaga na hinahalik-halikan pa ang mga biik. Hello, sleepy siya eh. Hello. Hello. Yung native, lang yon, may nagbigay lang, nag-start yun nung mga nagbigay lang na lechonin. And then, hindi nila nilechon kasi malaki ang tiyan, buntis daw. So sabi ko, wag lechonin, inalagaan namin, hindi naman pala buntis. Kaya tapos, binilhan namin ng boar. Dito malapit lang yung bureau dito. Sa bureau namin binilhan ng boar. Actually, yung pag-aalaga ni Ma'am dito is a very simple way. Ang kanyang method is ginawa niya lang parang pet. Pet. Ayan, sabi niyo kanina, Ma'am, sa interview kanina is parang nabigyan lang kayo tapos... Ng panglechon, nabigyan lang kami ng panglechon tapos nilechon kasi daw malaki ang tiyan kasi walang idea yung mga taga dito ng native. Malaki yun. Tiyan. Malaki lang ang tiyan. Kasi baka ko yung lechonin. So buntis daw. Kasi walang idea dito dahil ibang alaga nila dito eh. Ibang alaga nila dito. So ako naman din, dahil wala kami idea, sige wag lechonin, yun pala hindi. Pero it turned out na dumami naman siya. Dumami. Dahil ang pag-aalaga nyo is parang pet. Parang pet. Parang pet. Nakaka-inspire po kasi yun, yung mga kaibigan natin, lalo na mga viewers natin. Marami nagme-message po sa akin at nagre-request, mag-interview daw ako ng expert sa pag-aalaga ng baboy. Oo, pero hindi naman ako expert. Natural lang. Hindi pa daw po expert yung 20 ang kanyang inaalaga dito. At napakalalaki ang lulusog. Lalaki. Yeah. Napamahal na siya sa kanyang mga alaga. Kaya naman pag ito'y kukunin at nabili na, umaalis na lang siya para hindi marinig ang iyak ng kanyang mga naturingang anak na mga biik. At may pakiusap na wag naman sana itong ma-mishandled o basta ibinabalibag na lamang. Ayun ang sad part ng pag-aalaga. Una, di ba pag binibenta, dapat matutuwa ka. Ang daming binibenta, pero yung makikita mo minsan pangit yung pag-haul nila. Lalagyan nila ng number ng yung matalas. Ayaw ko nun. Kaya kalimitan, pag halimbawa may bumibili, sila na lang, yung mga tao na lang sabi ko. Huwag niyong wag pa iiyakin. Nyo lang kasi pwede naman eh. Halimbawa, pagkagaling sa cage, ilagay sa may cage kasi kami eh. Ipasakay doon, tapos idiretso sa sasakyan nila kung sakali. Wag minsan kasi hindi hila nila sa buntot, hindi ko kasi naiyak. Tapos paglilitsunin naman, pagkakatayin naman, sabihin ko wag niyong pa iiyakin kasi hindi ko yung iyak nila. Naaawa ako. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Johan Orquia Serafico.
farmer dito sa Anastasia, Chaong, Quezon. Sa ano ako, sa particularly sa baboy, native na baboy. Yung native, ano lang yon, may nagbigay lang, nag-start yun nung mga nagbigay lang na lechonin. And then, hindi nila nilechon kasi malaki ang tiyan, buntis daw. So sabi ko, wag lechonin, alagaan namin. Inalagaan namin, hindi naman pala buntis. Kaya tapos, inano namin, binilhan namin ng boar. Dito malapit lang yung bureau dito. Sa bureau namin binilhan ng boar. Tapos, kasi dalawa lang sila, sayang naman kung may ano kami, yung isang, bumili kami ng another. Pero sa Black Chaong ang nabili namin, malalaki. Na lumaki siya, lumaki naman siya ng malaki-malaki. Ayan, hanggang ngayon, ayan ang alaga namin. Doon nag-start yung native na line sa amin. Yung inahin namin 20 plus. Tapos yun kasi buntis. Tapos mag-aano siya, pag nanganak, nabibili naman, biik pa lang. Yung pag nawiwin, yung sa winning stage na, kukuhanin na. Yung natitira, naiiwan sa amin, yun palalakihin namin. Tapos kung lumaki, fattener na lang yun. Parang di naman talaga negosyong baboyan. Parang ano lang, kasi retired na rin kami eh. Pero nag-e-enjoy. Nag-e-enjoy sa pag-aalaga. Pero may income pa rin. May income pa rin kahit paano. Ang laging binibigay sa amin, more than 10. Iyon ang average, more than 10. Minsan may nagbibigay pa sa amin ng 18, 17, na hindi naman kaya ng ano niya, ng mga teeth niya na ano, kasi minsan ang dede, 12 lang, 13, 14. Kasi yung mga inahin namin, hindi naman yan pinili namin as inahin. Napunta yan sa amin kasi hindi sila binili. Yung iniwan sila, ayaw nila sa kanila. Inalagaan ko. Sabi, sige, sa akin ka na lang, inalagaan. Ginawa kong inahin, kaya ayan sila ngayon, hanggang ngayon inahin. Kaya hindi siya kukonti ang dede, minsan maliit sila noon, pero lumaki na rin. Ganon, hindi sila pinili talaga as inahin. Talagang naiwan lang sila sa amin, na ginawa naming inahin. Nung nawala si Mami, may alaga yan na hindi native. May alaga siya na baboy. Ay, yung regular na baboy. Yung native, ngayon lang, wala akong idea sa native. Ang alam ko nga dyan, wild. Ang native, wild. Tapos, nakawala pa yan noon. Yung binigay sa amin na nakawala pa yan. Habol yan dito. Yung mga tao, doon ko nakita na maliksi sila. Maliksi kasi ilang tao yung umiikot sa kanila eh. Tapos, hindi siya mahuli. Doon ko nalaman na maliksi. Pero later on, nalaman ko na team din sila kasi yung napipet mo, tapos nasunod sa'yo, napapakain mo sa kamay mo. May alaga kami noon na barako. Malaki na yung sungay, pero nasunod pa rin siya, pakakainin mo, nakain pa rin. Hindi sila masungit. So sa mga viewers po natin na ang method niyo po is pag-aalaga talaga na parang pet lang. Pet lang. Ano po yung pinaka-easiest approach na ginawa niyo kung bakit na parang napakagiliw lang ng inyong pag-aalaga? Kahit yung pag-interview natin kay ma'am, talagang parang yung very light lang. Parang siya lang talaga yung mga mami ng mga alaga Mami nito. ng mga alaga na pagkakain na sila, alam nila nakakain na sila. Pag pupunta ka na doon, iiyak. Kilala Talagang ka na. talagang manghihingi. So bibigyan mo sila, tapos tapos nang lilinisin, paliliguan, tapos alis na. Minsan dadalawin mo sila, biglang tatayo, manghihingi ulit ng pagkain, hindi pa naman time ng pagkain nila. Kaya yun, ganun. Basta yung time na pagkakain sila, pakakainin. Pag may sakit, aalagaan, pupunasan. Pag manganganak, kahit hating gabi yan, 1 o'clock, 3 o'clock, ay naandoon ako. Very motherly po yung approach ni ma'am. Kayo talaga yung nanay nila. Nanay nila. Kaya naman talaga napamahal na kayo. Oo, sa kanila. Paglalabas yan, sasambutin ko. Tapos tsaka pupunasan. Oh, wow. Ganun sila. Kaya naman pala parang ayaw yung naririnig pagka kukunin na sila sa inyo. Pag kukunin na,
ayoko nang iiyak sila. Sana huwag niyong paiiyakin. Huwag yung bibigyan ng yung sasaktan. Huwag sasaktan, huwag paiiyakin. Tama. Handle it with care pa rin. Kahit na sila ay kakatayin na. Kakatayin, ayoko na makikita silang yung basa na lang hihilain sa buntot, hihilain sa tenga. Pero hindi, maglalakad dyan, palakarin niyo. Tama. Na, Napakagandang example po sa mga viewers po natin, no? Sa mga nag-handle po ng baboy, isang panawagan Baboy po. Hindi porket kakatayin na yan, ira-rough na natin or magiging brusko tayo. We will still respect yung life, no? So i-handle pa rin natin ng care, with respect sa kanilang buhay. Wag po natin basta hilain na lang sa buntot or ibalibag na lang. Oo, sa ulo, inaano. Yan, so kung kakatayin, hindi katayin natin ng maayos, huwag na po natin pahirapan. Pahirapan na. Yan, so yun po yung magandang mensahe sa episode na ito is dahil ang approach talaga ni Ma'am is parang mga anak niya, ang mga baboy. At pwede na rin ako dito siguro, magiging tatay na rin ako kasi may belly. Ang mahirap pagka nagkakasakit sila kasi kami hindi nagtuturok ng mga injection agad na sa sakit nila. Ang kalimitan lang namin yung pupunasan sila. So doon iyon ang mahirap sa amin kasi kung magdamag mong alagaan sa punas hanggang sa mag-subside yung nila. Kalimitan lang naman lagnat. Lahat sila pagka may lagnat yan, talagang aanuhan ko yan. Yung suka. Iyon lang ang magdamag yan. Sabi na, wag, kung ako ngayon, sa susunod, siya naman. Basta, yon yung hanggang sa mag-lie down yung niya, yung lagnat. Kalimitan lang naman lagnat ang inaano. Pagka nanganganak, tsaka paghahapo, yun lang naman. Alaga namin sila. Tapos, sasabihin ko, wag yung pag naiyak, takbo agad kami kung ano problema nila. Basta mga ganun. Pati yung mga tao, maaano rin sila, nasanay na rin. Yung pilay naman, i-segregate namin siya. Yung pagtatain, normal na yan, pero may mga kami, yung mga gamot, yung mga halamang gamot, bayabas, yan, yung mga binibigay namin. Kaya marami kami sa mga paligid, mga kung anong gamot. Matibay naman sila sa lamang gamot. Mas gusto nga nila yung mga dahon-dahon dahon ng saging, dahon ng kamote, talbos ng kamote, madre de agua. Meron din kami. And ipil-ipil, maganda rin sa kanila. Kaso mo, dito sa farm, yun nga, nung naiwan ni Mami, itong mga alaga niya, wala namang ibang titingin, kundi kaming mag-asawa lang, kasi kami ang walang anak. O di kami nandito, tapos, yan, yung mga alaga niya, naalagaan naman, kasi dapat may alaga, may mag-aalaga talaga. Hindi pwede yun sa tao lang na dapat may mag-aalaga talaga na mas concern sa kanila. Maayos naman yung mga tao. Okay naman sila. Pero iba pa rin yung concern ng may-ari, iba pa rin yung attachment mo doon sa mga inaalagaan mo. Alam mo yung mga tao, kung wala sa kanila, hindi rin naman magpa-prosper to kasi teammate sila Yung noong time ng ASF, kaya kami nakasurvive, yung tao ko, hindi yun nalabas. So, dalawa lang kami. Hindi pwede, kasi yung ibang mga tao, hindi pwedeng kaming tulungan kasi lumalabas sila Di ba meron kami sa ibang area na mga halaman. Yung lang, hindi talaga nalabas. So, kami lang dito, kaya kami nakasurvive. Hindi kami naanuhan. Kasi kami lang kahit mahirap, kami lang talaga magpapakain, maglilinis, gagawa ng mga nila, ng mga feeds nila, yung mga dahon-dahon, kami lang lahat. Pero na-survive namin yon kasi walang ibang pumapasok sa amin, kami lang. Kaya pasalamat kami sa mga tao, rin sila, isa rin sila sa mga dahilan kung bakit na-maintain to, naaalagaan. Kasi kung ikaw lang naman, di mo naman kaya. Ayun ang sad part ng pag-aalaga. Una, di ba pag binibenta, dapat matutuwa ka. Ang daming binibenta, pero yung makikita mo, minsan pangit yung pag haul nila. Lalagyan nila ng number ng yung matalas. Ayaw ko nun. Kaya kalimitan, pag halimbawa may bumibili, sila na lang, yung mga tao na lang sabi ko, wag niyong wag pa iiyakin. Nyo lang kasi pwede naman halimbawa, pagkagaling sa cage, ilagay sa may cage kasi kami
ipasakay doon tapos idiretso sa sa sasakyan nila kung sakali. Wag minsan kasi hindi hila nila sa buntot, hindi ko kasi naiyak. Tapos paglilitsunin naman, pagkakatayin naman, so sabihin ko wag niyong paiiyakin kasi hindi ko yung iyak nila, naaawa ako. Kamusta naman ang retirement? Kayo ba talagang nag-retire ba? Feeling nyo? Retire pa kayo? O nagtatrabaho na kayo uli? Trabaho? Parang normal na sa amin yung ganito. Enjoy na lang. Oo. Nag-enjoy. Normal na. Kasi pag wala naman, pag nasa bakasyon kami, dito rin ang isip ko eh. Dito rin ang, yan din, sila din ang nasa isip. Minsan galing airport, pagka ayoko nang dumaan kung saan-saan, diretso na ako dito kasi may mga anak akong Mga alaga. alaga. Ayan. Oo. Napaka-relaxing po ng kanilang farm dito. Makikita nyo sa ating drone shot. Napakalawak, 7 hectares. 7 hectares. At marami pang pwedeng gawin. Yung bakanting lupa po dito sa nakikita nyo na parang may damuhan, tumaas lang po yung damo dyan. Sa loob po ng mga sukal niyan, maraming kalabasa. Kalabasa. Kasi hindi kami nag-i-spray ng mga herbicide. hindi kami nag-i-spray. Yeah. So, Ayaw almost na siya. organic. Yeah. Going towards organic. Kaya napakaganda po ng approach at mararamdaman nyo naman sa interview niya talagang napaka-light lang. At congratulations sa inyong semi-retirement na business. Parang accidental pa nga. Accidental. Hindi naman actually business, pero pag kumikita, di business na rin. Opo. Okay lang. Naibigay lang na parami. Naparami. Yung hindi, kumbaga parang reject nung iba. Oo. Inalagaan Mostly yung nyo. naandyan na mga na mga inahen, rejected ng iba. Ayaw ko niyan. Ayaw Wag yan. bilhin. Ayaw bilhin. Bakit? O sige, iwanan nyo. Kung ayaw nyo, iwanan nyo, aalagaan ko. At kayo naman ay binigyan ng biyaya na Oo. anak sila ng mas marami Oo, pa. mag-anak sila ng mas marami. Sorry na lang sa mga nag-reject sa kanila. nag-reject. Baka yung nakuha Actually, nila konti. nakabili na yun ulit eh. Ng yung, bago. Oo, ng bago. Sabi ko, yan yung nireject na noon, no? Ayan, bibilin nyo ngayon anak niya. Marami. Mas marami yung Mas inanak na marami, nireject nila. Yes. Ayan, so dalawa po yung option ninyo is for Lechon. at saka for For fattening. fattening. Actually, meron din yung winning stage nila. Pagka-win, binibili na rin as biik. Yung biik na yon. Ayan. Tapos sila na magpapalaki. I see. May plan po ba kayong mag-expand pa ng ibang livestock? Parang hindi na retirement yan. Oo nga eh. Yung mahilig kami mag-alaga. Kung ano-ano. Basta may dadating dito, alagaan namin. Aalagaan ko. Sabi ko, basta nandito, alagaan ko kayo. Kahit aso ko dumadami. Aso pusa ko dumadami. Meron po din silang lamb. Lamb, Meron pang mga ibon. May ibon. Africa. Marami po talagang hilig sa pag-aalaga ang inyong mami na ipamana sa inyo. Oo. Si mami kasi, ang dami niya, uupo lang siya dyan. May mga tao siya, pero naparami niya. Yung mga Indirect na pinasahan ka ng trabaho. Oh, yes. Oo, kasi doon naman ako sa Maynila. Okay lang. Kasi dito ka naman siya inalagaan. Tapos, pinaalaga naman niya sa akin yung mga naiwan niya. Di okay. Yeah. Marketing graduate ako. DSBA Marketing. Pero may negosyo kaming mag-asawa, pero meat shop. Kasi pag meat shop, di ba matrabaho, mahirap. Gigising ka 2 o'clock, mamimili. Tapos sa gabi hanggang 9 o'clock. May pahinga kami in between na mga 12 ganon hanggang 1. Hanggang magbubukas kami 1 or 2, 3, ganon. Ang mahirap doon sa meat shop noon, ang agang nagigising, tapos late matulog. Tapos kami pa yung tao, kami mismo yung tao. So, dalawa kami na mister ko, siya nagdadrive sa isang tindahan, ako nagdadrive sa isang tindahan. Pag uuwi na, yung mga kasama namin, lalo't ma-traffic. Sila tulog, sabi ko ako nagdadrive pa rin. Mahirap din, kaya maaga kami nag-retire. Sabi na mister ko, at age 50, magre-retire na tayo. Tama naman yon kasi yung sobrang trabaho namin. Di okay na sana kami. Pag ganun-ganun na lang, kasi may retirement naman kami. Ayan po, there you go. A very inspiring another story na ang isang retirement at isang indirect na pinamana ng kanilang mami na marami palang alaga dito. Hindi na retirement. Parang naging busy na rin. Naging busy na. Ayan, dahil close to nature, talagang nag-e-enjoy pa rin sila sa kanilang
semi-retirement life. At Yes. syempre, dahil malakas pa naman, hindi talaga maiiwasan na hanapin nating magtrabaho, lalo na Yes, sa tulad po ninyo na sanay Sanay sa sa trabaho. pagtatrabaho. Ilang years po ang inyong meat shop? More than 15 years. Yan. So, Oo, na more than mas 15 years. maagang gumising, Yeah. late matulog. And prior to that 15 years, may trabaho pa rin. Sanay. Saan Sanay naman? sa trabaho. Maliit pala ako, nagtatrabaho na ako. Nagtitinda na ako ng kung ano-ano na tanim ng daddy ko. Oo, sa sales Yun, talaga. oo. Ayan. Talbos ng kamote, talbos ng alugbate. Although noon, Mhm. time na yon hindi pa ano yung alugbate. Mhm. Pero ngayon, kilala na nila. Kasi magandang magtanim ang daddy ko. Mhm. So, ang tanim niya matataba. Maganda siyang magtanim. Talagang likas na sa inyo ang nagfa-farming pala. Oo, Tatanim, nagfa-farming. nag-aalaga ng hayop. Ayan. Kaya naman, etong kanilang pag-aalaga ng baboy dito, pag nakikita nyo sa mga cutaways talagang parang mukhang seryosohan, pero ang dating parang pet lang talaga nila na binigyan din sila ng extra income habang retired. Habang retired. Para magkaroon ng panggastos po sa operation nila dito sa pag-maintain ng farm. Yes. At syempre, nakapagbigay na rin ng trabaho sa mga nagtatrabaho sa kanila dito sa Yes. farm. Ilan po ang team nyo dito? More than 10? More than More 10 than na rin 10, sa kanilang oo. barangay. Oo, sa barangay. Ayan. Agree po ba kayo sa agree? Agree? Sa agree, Approve. Yes. Don't forget to like and subscribe.